hirap ng tao, mga solusyon, ang asip naman asip naman may magagawa kami sa solusyon ng bansa. Ay nako, sabi ko nga kala Bukay tsaka sa iba naming ka-commander kayo na lang bahala diyan. Linchok na yan. Hindi makuha sa sa pakiusap Kaya mga bobo talaga tang mga Pilipino Ayan. Yeah, my love. Wag magsasawa. Wag magsasawa kasi in God's tawag dito, time. Ang gaganda rin naman Pilipinas. Siguro by 2028, bago na ang presidente. Layo nun. kung may eleksyon by 2028, natakbo na si Inday Sara. Okay, magandang umaga sa lahat, mga ka-idol, mga kababayan natin sa ating bansang Pilipinas. Kumusta? Ito ang panibagong reaksyon ni Ron Iboy dito kay Pinoy Survivor. Ang ganda talaga ito panoorin si Pinoy Survivor dahil ito talaga para sa ating bayan, no? Panoorin natin ito si Pinoy Survivor. Sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe. Maraming salamat dyan, mga Pinoy Survivor. Paki-subscribe sa aking channel, Ron Iboy. Ito, panoorin natin ang ating idol, Captain Dado. Boto nyo si Inday Sara by 2028. Marcos will have 3 years because the Filipino people do not care. Most of us do not care anymore. Okay, so maging komunista tayo, maging drug addict siguro tayo. Iniisip ko na nga kung anong droge Basta, Sir Captain Dado, tuloy lang. Huwag hihinto, huwag titigil. Ay magising din yan sa katotohanan ng ating mga kababayang mga Pilipino. Sa ngayon siguro, bulag muna sila dahil hindi pa nila naramdaman kung kaano na kahirap ang ating bansang Pilipinas. Darating ang panahon, magising din yan sila, Idol Captain Dado. Laban lang, kayo lang ni Colonel Mitran ay talagang palaban para sa ating bayan. Tuloy natin panoorin si Captain Dado. mga taon to. Mga walang niya, tapos nun, itong mga politiko, ngayon, ang inaano nila yung Supreme Court, Asip naman na, ano nga kaya yan? Supreme Court, bigyan nyo kami bigyan nyo kami ng katibayan na kayo ay deserving pa rin na Supreme Court. No, deserving pa rin kayo. Baka mamaya kayo ay Supreme Court kuno. Ay, nako. Supreme Court. May nagsasabi kasi na iba, nababayaran daw Supreme Court. Ayokong maniwala Pero grabe daw rin kasi yung sa, sino yun nasa Malacanang? Si ES. Yan ang mahirap, mga kababayan natin, mga ka-idol. Kapag ang Supreme Court ay isa na ring nabayaran, wala na talaga ang ating bansang Pilipinas. Ay talagang magkaroti. Bankrupt na talaga ang ating bansang Pilipinas. Wala nang kakampi ang ating mga mamamayang Pilipino kung ganon. Nakuha na nilang Supreme Court, nakuha na nilang police, NBI, wala nang taga-pagtanggol sa mga Pilipino. Grabe na talaga. Kailangan talaga ay baguhin ang sistema ng bansang Pilipinas. Diba? Sana matuloy ito ang mga plano nila ni Captain Dado at Colonel Mitran para sa bayan. Baguhin. Revolusyon na dapat tayo, mga Pilipino. Handa din ako makipagdalo dyan kapag mayroon ng mga tao dyan sa lansangan. Tuloy natin panoorin si Idol Captain Dado. Ay talaga, humahanga ko nitong dalawa. Talagang
Kasi dating mga sundalo ito ay talagang naramdaman nila at palaban talaga itong mga dating sundalo. Yan ang mga tunay na bayani sa ating bansang Pilipinas. Buwis buhay para sa ating bayan. Nasabi nila, yun daw ang tagabigay ng pera eh. Wala talaga tayo. Ang daming mga Pilipino, ang daming ganun, ngak-ngak, ang daming mga salita, pero hindi naman malaman kung saan kinuha yung katibayan, ano. Walang katotohanan. Ay, nako, buhay. Okay. Makaka-stress ba? Mahirap din kapag puro chismis, walang ebidensya, walang katibayan, wala talagang mangyayari, no? Kaya ako umuwi para makasama ko na lang yung mga aso. O, kita nyo, yung mga salubong ng aso. Ay, sana. Tulog. Nagbabawi rin sila. Puyat din pala sila. Ayan, no? Nagbabawi, oh. Yun, no? Yun sila. Kuyat, sarag, hintay sa iyo. Tulog. Ara. Geya. 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 Basya. Basya. Tama na. Tulog na kayo. Si Ara. May ka. Aking... Yung sinabi, ginising nyo buong bansa. Ayan na. Spiya. Biglang mistaken identity, no? Ay. Pilipinas talaga. Talaga tayo. Ay, only in the Philippines. Meanwhile, yung 2025 budget nga, tinakot yung Supreme Court na pagka hindi yun pinasa at nagpa-TRO laban sa 2025 budget, iyaano siya, yung papatigilin yung gobyerno. Hindi ba naman bopol? Pagka hindi, tanga talaga. Grabe, no? Pati Supreme Court nga, no? Tinatakot umano. Pagka yun, hindi pinayagan na Supreme Court kasi nga, nag-file sila, di ba? Sila Attorney Rodriguez, Vic Rodriguez, tsaka si Congressman Ungab. Ungab. Kung kumampi ang Supreme Court, kung sakasakali kumampi ang Supreme Court because there is really ground na unconstitutional yung batas na yon, no? One is yung pondo nga ng zero budget yung PhilHealth. Hindi pwede yun eh. Kasi may mga, sabi nga nila, may collection yung yung ibang batas, mga syntaxes ba tinatawag, na pupunta sa pagpondo ng health, universal healthcare, kasama doon ng ang PhilHealth. Kaya hindi pwedeng zero budget eh. Tapos doon yung pa, yung mga blanco-blanco na sinasabi, hindi pwedeng fill in the blanks nga eh. So, ang daming problema. So, kung hindi man yun sakya ng Supreme Court, nagpa-TRO, balik tayo sa 2024 budget, which is 5.7 something trillion. As compared to 3.3 something trillion, 3.325. So 3 plus 3, mga 600, more or less 500 to 6 billion ang diferensya nung 2024-2025 budget. Pwede na rin ng ganun ba? Pero kaya nga yun yung pwede naman niya na kung ako nga lang masusunod, ayokong sundan yung 2024 budget. Pero sabi ng asawa ko, na taga-COA dati ito, pwede naman yung 2024 budget, reenacted ang tawag doon, reenacted, and then pwede mong pa-hold yung ibang funding na hindi kinakailangan. Kasi kunyari in 2024, may mga pondo na nirelease para makompleto ang isang project o isang government activity o isang ek-ek, no? So, kung nakompleto na yon, kunyari ang funding noon 10 billion, pwede nang i-hold yung pondo. Hindi na dapat ibigay. Kasi nakompleto na yung project, no?
or may mga items doon na parang one time, big time lang na popondohan ng for that specific year, 2024. So, pwede nang i-hold sa 2025 kung nagkaroon ng re-enacted na budget of 2024 if kunyari in 2025 hindi pinayagan ng Supreme Court. So, okay ako doon. Sige, pwede. Kung kunyaring umikot ang mundo at hindi inabot yung Supreme Court na negative para sa taong bayan at nabayaran kunwari, on kumatig sila, Ganda talaga kapag umikot ang mundo, no? Pag umikot ang mundo, ay wala. Tapos sila. takot sila kuno ni Bongbong na you hold yung government operations, which is also unconstitutional because a president shouldn't speak that way. Nakalagay sa Constitution, yung government is supposed to serve the people. And then bigla mo ititigil, presidente ka, di ka ba naman gago? BBM wag mo kami niloloko. Ayun, bebe, makinig ka, manood ka dito kay Captain Dado. Parang mayroon kang matutunan. BBM Marcos Jr., makinig ka, huwag mong gagawin ang mga Pilipino. Ginagago mo kami talaga hindi mo alam. Hindi mo alam. Wala kang alam. Kunyari ka lang nagdunong-dunungan, wala ka namang alam. Kita kayo. Kaya yung utak mo, Kita kayo. natuyo na. Kakasinghot mo. Ako na naman. Kaya Yun. kanina wala eh. Ngayon, nasan tayo? Nasan tayo? Bumalik lang. Maraming grupo na nagrarally. Maraming grupo rally. Tapos ngayon, grupo ng komunista, dilawan, pulahan, nagrarally. May mga rally na kunwaring against BBM, kunwaring makatao na rally, pero ang dating parang lumalayo do sa issue. Makikita niyo yung rallying totoo kung ang issue yun lang, walang iba na Dapat talaga kapag rally, hindi hiwalay-hiwalay, di ba? Isa buo para lahat nandun, katulad sa rally ni Iglesia ni Cristo, dapat ganun ba? Para isang bagsakan, milyon, para tapos na. Yung rally sana ni Iglesia ni Cristo, kung tinuloy yun sa Malacanang, siguro wala na, bago na ngayon ang presidente. Kaya lang, hanggang doon lang sa Lunita. dinadagdag o kinukulangan yung issue. Kaya ingat kayo mga kababayan. Ang issue talaga na dapat nakitang-kita natin, one na issue na hindi umaalis is yung sisinghot ang presidente ng cocaine. Mahalaga yung issue na yon. Bangag ang presidente, mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin. Ako, yan si Captain Dado mismo suminghot ang presidente ng cocaine. Bangag. Grabe talaga, no? Ayaw nga magpa-drug test, no? So, yun lang aking mga reaksyon ngayon. Abangan ninyo, mga karomiboy, mga ka-idol, kababayan natin. So, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Mabuhay din lahat, mga Pilipino.